Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 671. Ang lahat ay natigilan ng hindi masabi. Tulad ng nangyari, hindi sila sineseryoso ng Diyos ng digmaan, sa simula, at matagal na siyang may planong handang harapin sila. Diyos ng digmaan, handa kaming tanggapin ang iyong parusa. Tumugon si Grover. Napakagaling. From now on you guys are only allowed to carry out legal business. Kaya natin yan. Bawal kayong pumatay ng walang ingat. Kaya natin yan. Sa kabilang banda, gusto ko ng bahagi ng iyong kita sa negosyo para pandohan ang gastos sa militar, at kailangan mong gawin iyon bawat taon mula ngayon. Okay ka lang ba niyan? Okay lang ako. Sumang-ayon si Grover nang walang pag-aalinlangan. Sinulyapan ni Levi ang mga martial arts masters ng Union at nagkomento, lahat kayo rito ay inaabuso ang inyong mga talento sa pamamagitan ng paggamit nito para ay bully ang mga taong hindi sanay sa pisikal. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Dapat sumali na lang kayo sa frontline para ipagtanggol ang bansa. Sayang ang talent mo kung manatili ka dito nang walang ginagawa. Lahat ng mga tao sa Erudia ay dapat na mga lalaking may di matinding espiritu na ang prioridad ay nag-aambag sa bansa. Lalong panahon ito para sa inyong lahat dito na nagtataglay ng napakalaking talento. Nagtinginan ang lahat ng may pagtataka habang unti-unti nilang naiintindihan kung ano ang plano ni Levi. Una, gusto niyang isuko ang lahat ng maruming pera na kinikita nila sa mga nakaraang taon para pandohan ang hukbo. Pangalawa, gusto niyang sumali sa hukbo ang lahat ng martial arts masters at mag-ambag sa bansa. Hindi ba kayo papayag na gawin iyon? Nakangiting tanong ni Levi sa kanila. Handa kaming sumali sa hukbo. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa tahimik na buhay na aking ginagalawan. Dapat ay sumali ako sa hukbo ng mas maaga upang ipagtanggol ang aking bansa. Oo, dapat kong gamitin ang aking talento sa tamang lugar. Ang mga salita ni Levi ay nakatanggap ng positibong tugon mula sa kanila. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay hindi nag-iisip na ang pagsali sa hukbo ay isang magandang ideya, ngunit sa presensya ng Diyos ng digmaan, wala silang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Umaagos ang excitement sa dugo ni Levi nang matitigan niya ang karamihan ng mga martial arts masters sa harapan niya. Nagsimula siyang magpicture sa isang tropang binuo nila at kung anong klaseng epekto iyon. Sigurado siyang hindi sila magapi. Hindi sila matatalo lalo na sa pagsasagawa ng mga pananambang at pagsalakay. Dahil ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kani-kanyang kakaibang kakayahan, naniniwala siyang magagawa nilang mangibabaw sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang digmaan sa timog na hangganan ng bansa ay nagkataong nasa isang kritikal na sitwasyon. Kung magpapadala siya ng tropa na binubuo ng mga miyembro ng Southern Union doon, sigurado siyang makakagawa sila ng malaking pagbabago. Ito ang plano niya noon pa man. Dahil ang bawat isa sa inyo ay sumang-ayon na sumali sa hukbo, sisimulan kong ipaalam sa inyo kung ano ang susunod. Ililinya ko kayo at bubuo ng isang tropa na may pangalang Beasts, at ako ang nagpadala ng commander nito. Magtipon kayo sa South War Zone bukas kung saan ang bawat isa sa inyo ay dadaan sa isang espesyal na pagsasanay. Sa panahon ng pagsasanay, matutulungan kayong alisin ang inyong masasamang gawi at magkakaroon ng kaalaman sa militar para maging mas mabuting sundalo. Anunsyo ni Levi. Kahit na ang mga taong ito ay may talento, sila ay baguhan pa rin. Kaya naman, ipagkakatiwala niya kay Kirin ang tungkuling gawing isang hindi magapi na tropa. Naiintindihan. Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. Ang pag-iisip na maging mga sundalo ng direkta sa ilalim ng utos ng Diyos ng digmaan ay hindi kailanman nangyari sa sino man sa kanila. Kahit na ang mga hindi gustong sumali sa hukbo ay nagsimulang magbilang ng kanilang sarili na maswerte dahil nakuha nila ang pangarap na trabaho para sa marami sa populasyon ng lalaki sa loob ng bansa. Sa kabilang banda, hindi pinilit ni Levi ang 4 na hari at ang 6 na alipin na sumama sa kanya, dahil sa lahat, direkta silang nagtatrabaho para kay Grover. Kasabay nito, kailangan niyang umasa sa kanila upang makabuo ng maraming tubo para pandohan ang kanyang hukbo. Kaya lang, ang Southern Union ay pinaamo ni Levi sa hindi inaasahang paraan. Matapos itong gawin, bumalik si Levi sa opisina na tila walang gaanong nangyari. Nagulat siya nang dumalaw si Zoe sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Makatwiran lang na maghinala siya sa mga bagay na napakabilis na nangyari.
Kaya naman, nakita niya ang pangangailangang humingi ng paliwanag kay Levi. Pagdating niya sa kwarto niya, hinarap niya ito, Levi Garrison, ilang sikreto pa ba ang tinatago mo sa akin? Ang hangin ay sinisingil ng tensyon sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 672. Nakangiting sinagot siya ni Levi, wala akong tinatago sa iyo. Hindi ka naman nagpapakatotoo sa akin. Anong nangyari kagabi? Bakit pinakilala ka ng lalaking nagprotekta sa akin kay Silas? May isang bagay na lubhang kainahinala sa mga bagay na nangyari kani-kanina lamang dahil tila kaya mong lutisin ang lahat ng mga problemang dumating sa iyo. Sa tingin ko, may kinalaman ka sa lahat. Biglang tinaasan siya ni Zoe ng boses. Talaga bang nakakulong ka nitong mga nakaraang taon? Bakit parang hindi ako kumbinsido? Diniinan niya. Sa katunayan, nag-iwan si Levi ng sapat na bakas pagkatapos gawin ang mga bagay para malaman ni Zoe kung binigyan niya ito ng sapat na atensyon. Naging malinaw ang mga bagay-bagay pagkatapos na ibunyag ni Hades ang maraming bagay noong nakaraang gabi nang hindi niya sinasadyang masabi ang lokasyon ng punong tanggapan. Zoe, anong pinag-uusapan nilang dalawa? Sa pagkakataong iyon, biglang itinulak ni Iris ang pinto at naputol ang kanilang pag-uusap. Ha, walang masyadong importante. Anong meron, Iris? Tanong ni Zoe na mukhang nagulat sa pagbisita niya. Nako, iniisip ko lang dahil tapos na ako sa gawain sa Northampton, lilipat ako dito kung saan gagawin ang lahat ng mahahalagang gawain, paliwanag ni Iris. Siya nga pala, may importante akong ibabahagi sa iyo, Zoe. Ang boss ng Morris Group ay nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa sa publiko sa lalong madaling panahon. Nang marinig ni Zoe ang sinabi niya, natuwa rin si Zoe dito. Napaka-curious niyang makita kung ano talaga ang hitsura ng misteryosong lalaking iyon. Hindi lang iyon, gusto rin niyang malaman ang dahilan kung bakit naging handa itong tulungan sila ni Levi sa napakaraming pagkakataon noon. Levi, nakilala mo na ba siya? Sinabi niya sa lahat na magpapakita siya sa publiko sa seremonya ng iyong kasal. Tanong ni Iris. Ano, si Zoe? Masyadong, nagulat kay Levi pagkatapos itanong sa kanya ni Iris ang tanong na iyon. Sa katunayan, pinaghihinalaan niya si Levi na may malapit na relasyon sa boss ng Morris Group. Ngayon, pinatibay lang ng sinabi ni Iris ang kanyang haka-haka. Tumanggaw si Levi sa kanya at sumagot, oo, medyo kilala namin ang isa't isa. Pakisabi sa akin kung anong klaseng lalaki siya. Hiling ni Iris. Sa tingin ko, dapat ko muna itong ilihim pansamantala. Ikaw na mismo ang makakapaghusga sa araw ng ating kasal. Sagot naman ni Levi. Natahimik si Iris, sinaman siya ng tingin ni Zoe. Ang Morris Group ay opisyal na nakipagsapalaran sa negosyo nito sa South City. Dito, sa tulong ng Oriental Star Group, ang kumpanya ay nakagawa ng isang matatag na pundasyon sa lungsod, na nagpadali sa trabaho para kay Iris. Kaya naman, na-enjoy niya ang mga susunod na araw ng paglilibang. Kasabay nito, ang paghahanda para sa seremonya ng kasal nina Levi at Zoe ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Ang paghahanda ay pangunahing nakasentro sa pagsasaayos at pagtatayo ng kanilang tahanan ng pamilya. Pansamantala, ang negosyo ng Morris Group ay patungo sa tamang landas upang dahan-daang palitan ang mga mababang elektrikal na ginawa ng Triple Group sa merkado ng kanilang sarili. Ang mga produktong tulad ng mga smartphone at laptop na ginawa ng kumpanya ay handa nang ilabas sa merkado. Sa kabilang banda, ang 2 pelikula at isang drama na ginawa ng Oriental Star Group ay malapit nang ipalabas din. Si Helena Engler, gayon din ang iba pang mga celebrity, ay kinuha upang maging ambassador para sa mga mababang elektrikal ng Morris Group. Nagniningning ang kinabukasan habang ang mga negosyo sa iba't ibang larangan ay nakikinabang sa isa't isa. Samantala, si Levi ay gumugulong araw-araw sa pag-inom ng tsaa at paninigarilyo dahil alam niyang kailangan lang niyang gawin ay ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa seremonya ng kasal. Para naman kina Zoe at Iris, mas pinili nilang ituon ang kanilang atensyon sa negosyo sa halip na mag-effort na pakialaman ang kanyang ginawa. Kasama ang 2 hardcore na negosyanteng babae, magkakaroon ng komportableng buhay si Levi nang hindi kailangang gumawa ng anuman. Isang araw, bigla siyang binisita ni Abigail. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Levi sa kanya.
Sisimulan ko na ang aking internship sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwang tugon ni Abigail. Bakit hindi ka nalang mag-intern sa Northampton? Napakaraming kumpanya doon kaysa sa South City, sabi ni Levi. Napasulyap si Abigail sa kanya at sinagot, "Syempre, kailangan kong pumunta dito dahil hindi ka nananatili sa Northampton." Ano ang kinalaman nito sa akin? Mukhang natarante si Levi at nagbitiw. May nagsabi sa akin sa school na hiwalayan mo si Zoe. Totoo ba yan? Oo, ito nga. Kung ganoon ang kaso, maaari ba akong magsimulang makipag-date sa iyo ngayon? Hindi nakaimik si Levi bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 673. Paf! Pagkarinig pa lang niya sa sagot ni Abigail ay ibinuga ni Levi ang buong subo ng tsaa na kakainom lang niya. Anong masama dun? Bakit hindi kita pwedeng ligawan ngayong single kapag katapos ng hiwalayan? Natarantang tinitigan siya ni Abigail. Nakangiting tumugon si Levi, "Single nga ako, pero sa tingin ko, kailangan mo munang humingi ng pahintulot kay Zoe bago ako yayain." Well, gagawin ko na ngayon. Umalis na si Abigail pagkatapos nun. Noong nasa Northampton siya, tuwang-tuwa siya nang mabalitaan ang tungkol sa diborsyo ni Levi na talagang nawalan siya ng tulog ng ilang gabi dahil doon. Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa South City para makapagsimula siyang makipag-date kay Levi. Sa wakas, dumating ang kanyang gininto ang pagkakataon. Agad niyang binisita si Levi ng oras na para gawin niya ang kanyang internship. May business discussion si Zoe kay Iris nang dumalaw si Abigail sa kwarto niya. "Abigail, bakit ka nandito? Anong problema?" Tanong niya na may bakas ng pagtataka sa boses. "Oo, may tanong ako sa'yo." Nagsalita si Abigail na naka-poker face. "Bigyan ko kayo ng space, girls." With that, naghanda na si Iris na lumabas ng kwarto. "Iris, maaari kang manatili." Pagkatapos, tumingin si Abigail kay Zoe at nagtanong, "Zoe, hiwalay na ba kayo ni Levi?" "Oo, natanggap ko pa ang nangyari nito. Dahil pareho kayong single ngayon, pwede ko ba siyang yayain?" Gulat na gulat para kay Zoe at Iris ang tanong niya kaya nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Baliw ba ang babaeng ito? Hindi ako makapaniwala na aayain niya si Levi. Iyon ang lihim na iniisip ng dalawa noong mga oras na iyon. "Abigail, seryoso ka ba?" Napaatras si Zoe habang tinanong niya si Abigail sa nanginginig na boses. Tumanggo si Abigail sa kanya at pinagtibay, "Seryoso ako. I think he's a nice guy who fits most of the requirements of my ideal man. Dahil single siya ngayon, aayain ko siya." Napakagatlabi si Iris sa pag-aalala. Sa sandaling iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na sumasalamin kay Abigail dahil naisip din niya na mabait si Levi. Mula nang iligtas niya ang kanyang buhay noong gabing iyon, nagbago ang pananaw nito sa kanya. Ngunit, pumutok si Zoe na may kunot sa kanyang noo, hindi mo magagawa iyon." Mukhang naguguluhan si Abigail. "Zoe, bakit hindi pwede? Ibig sabihin, single siya ngayon. Kahit hiwalay na kami, bayaw mo pa rin siya. Hindi nararapat na makipag-date ka sa kanya, at ito ay kakaiba. Isa pa, dapat mag-focus ka talaga sa pag-aaral mo since estudyante ka pa," seryosong wika ni Zoe. "Hindi na ako bata dahil graduating na ako. Tsaka may karapatan naman akong yayain siya basta single siya. Ngayong hindi ka na niya asawa, wala kang pahintulot na pigilan ako sa pakikipag-date sa kanya." Mukhang determinado si Abigail. Walang makakapigil sa kanya na gawin ang mga bagay na naisip niya. Nang makita kung gaano siya katatag, nagpakawala ng buntong hininga si Zoe. "Bakit hindi ko napansin na may bagay si Abby kay Levi noon? Paano siya na-in-love sa kanya?" "Zoe, niyayain ko siya kung hindi mo ako mabibigyan ng anumang valid na dahilan," panata ni Abigail. Nahirapan si Zoe na makaisip ng sagot. Buti na lang at dumating si Iris para iligtas siya. "Abigail, ang totoo, ibang tao sa pamilya mo ang nag-file ng divorce para sa kanila. Sa katunayan, sina Zoe at Levi ay magkasama pa rin ngayon, at sila ay muling magpakasal sa isa't isa sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, naging abala si Levi sa pag-aayos ng isang seremonya ng kasal para sa iyong kapatid kamakailan. Ibig sabihin, hindi sila naghihiwalay sa isa't isa." "Ano?
Sa sandaling malaman ni Abigail ang tungkol sa katotohanan, tumingin siya kay Zoe nang hindi makapaniwalang tingin. Napaka-tense at awkward ng mga pangyayari kaya natakot si Zoe na makita ang mga mata niya. Bang! Padabog na lumabas ng pinto si Abigail habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, naging awkward ang mga pangyayari sa kanilang tatlo. Pagkatapos ng insidente, parehong nagpasya sina Zoe at Levi na huwag lumabas at hanapin siya. Gayunpaman, isang sakuna ang nangyari kay Abigail nang sumapit ang gabi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 674. Pagkatapos ng kanilang awkward encounter, hindi lumabas sina Levi at Zoe at hinanap si Abigail, mas piniling bigyan siya ng space. Gayunpaman, nang sumapit ang gabi, wala pa ring balita mula kay Abigail. Hindi pa siya umuwi sa kanyang bahay, at ang mga tao sa kanyang karaniwang lugar ay nagulat na hindi nila siya nakita buong araw. Parang nawala siya nang walang bakas. Ang pamilyang itim ay itinapon sa kaguluhan. Sinabi sa amin ni Abigail na babalik siya ngayon. Bakit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono, at bakit walang bakas sa kanya kahit saan? May nangyari ba sa kanya? Sa sobrang takot ni na Bailey at Pamela ay napaiyak sila. Sa tabi nila, pinagpawisan sina Meredith at Robert. Sa sobrang sabik ni Zoe ay muntik na siyang umiyak. This is all my fault, bulong niya, tahimik na sinisi ang sarili. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili kung may nangyari talaga kay Abigail. Sinubukan siyang pakalmayan ni Iris. Wala itong kinalaman sa iyo. Walang mag-aakalang totoo ang crush ni Abigail kay Levi. Sunod-sunod na malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Zoe. Nang malaman ni Levi na nawawala si Abigail, agad niyang pinalabas ang kanyang mga tauhan sa paghahanap sa kanya sa buong lungsod. Ang buong lungsod ay nakabantay sa nawawalang babae. Labis na nakonsensya si Levi. Hinding-hindi ito mangyayari kung hindi niya pinapante si Abigail para hanapin si Zoe. Paano niya nalaman na si Abigail ay tunay na nagmamahal sa kanyang sarili? In love talaga siya sa kanya. Kung may nangyari kay Abigail, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Abigail ay kasalukuyang umiinom ng kalokohan sa isang pribadong bar. Matapos ang kalungkutan ng mga pangyayari sa araw na iyon, tinipon niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa high school at nagtungo sa bar upang inumin ang kanyang mga paghihirap. Matapos uminom buong magdamag, lasing na lasing si Abigail. Kung hindi lang dahil sa mga kaibigan niya na nagpigil sa kanya, matagal na siyang nasayang. Sa sandaling iyon, gayunpaman, dumating ang ilang mga dating kaklase upang sumali sa kanilang maliit na grupo. Lahat sila ay matipuno at may katawan, at ang average na taas sa pagitan nila ay tila humigit kumulang 1.9 metro. Magkaklase sila noon ni Abigail noong high school at ngayon ay nag-aaral sa mga sports school. Nang mabalitaan nilang lasing si Abigail sa isang bar, mabilis silang lumapit. Ang pinuno nila ay isang lalaking nagngangalang Drake Linden. Nagkaroon siya ng malaking crush kay Abigail noong high school. Siya ang naging bully sa paaralan noon at nakasanayan na niyang ipilit ang sarili sa kung sinong babae ang nagustuhan niya. Gayunpaman, hindi siya kailanman nang ahas na ay patong ang kanyang mga kamay kay Abigail, ang mahalagang anak na babae ng pamilyang itim. Pagdating kay Abigail, subukan lang niyang ligawan ito na parang kagalang-galang na manliligaw. Gayunpaman, tinanggihan niya siya sa huli. Maraming taon na ang lumipas mula noon, ngunit hindi pa rin naalis sa isip ni Drake na akitin siya sa kanyang kama. Nang malaman niyang umiinom si Abigail sa isang bar ay agad siyang pumunta sa bar. Nang makita ang kanyang kaibig-ibig at lasing na figure, nakaramdam si Drake ng matinding pananabik. Abigail, hindi ka makakatakas sa akin ngayong gabi. Alam ni Drake na, sa lahat ng kanyang nakakainis na ugali sa pag-inom, si Abigail ay isang napakakonserbatibong tao. Kung ipatulog niya ito sa kanya, walang magagawa si Abigail kundi pakasalan siya. Kapag nangyari iyon, si Drake ay magiging manugang ng mga Roger, ang pinakaprestihiyosong pamilya sa Northampton, at ang mga Black. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot sa kanya na halos mabaliw sa pagnanasa. Bumaling kay Abigail, sinabi niya, Abigail, uminom tayo hanggang sa malasing tayo ngayong gabi. Binuhusan niya ito ng inumin. Kahit nasubukan nila, hindi siya mapigilan ng mga babae.
Ang higit na kailangan ni Abigail ngayon ay alak para lunurin ang kanyang kalungkutan. Nagawa siyang kumbansihin ni Drake na uminom pa ng ilang baso ng alak hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nakapag-book na si Drake ng hotel room ng maaga. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay humanap ng paraan para madala siya doon. Habang iyon ay nangyayari sa bar, isang manhunt para kay Abigail Rogers ang nangyayari sa South City. Ang mga alagad ng Underworld at ang Southern Union ay nagsusuklay sa buong lungsod para sa anumang palatandaan ng nawawalang batang babae. Sina Phoenix at Russell ay sumali rin sa paghahanap. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Levi ng lead mula kay Derek. Ginoo Garrison, nahanap na siya ng mga tauhan ko. Kasalukuyan siyang nasa Majesty Private Bar. Nang marinig ito, agad na tinungo ni Levi ang Majesty Private Bar. Sa bar, napagod si Drake sa paghihintay. Sinusubukang paalisan ang lahat, inihayag niya, lahat tayo ay umiinom ng sobra. Lahat, iuwi mo muna ang iyong mga kaibigan. Ibabalik ko si Abigail sa bahay niya. Sinubukan ng ilan sa mga batang babae na magprotesta. Hindi, papauwiin natin siya. Galit na sumulyap sa kanila si Drake. Trying to go up against me, hindi ba? Sinabi ko na iuuwi ko siya. Walang magawa ang mga babae habang inaakay ni Drake ang isang lasing na si Abigail patungo sa labasan. Bang! Akmang kaladkarin na siya ni Drake palabas ng pinto, may sumipa sa pinto, at bumukas ito ng may malakas na kalabog. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 675. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto, may nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha. Walang kahit isang salita, lumapit si Levi kay Abigail at binuhat ito sa kanyang mga bisig bago lumabas ng silid. Mabilis na kumilos si Levi kaya wala ng oras si Drake at ang kanyang mga crony na mag-react hanggang sa mawala na siya sa labas ng pinto. Nang makabawi sila sa kanilang pagkagulat, agad silang tumakbo palabas ng silid at naabutan sina Levi at Abigail. Nang makarating sila sa harapan ng bar, pinalibutan sila ni Drake at ng kanyang mga tauhan para pigilan silang umalis. Sumigaw si Drake, "Who the hell are you? Saan sa tingin mo pupunta ang babaeng ito?" Galit na galit talaga siya. Nagayos na siya ng isang silid sa hotel noon pa man at matagumpay na napainom si Abigail sa sarili niyang lasing pagkatapos ng matinding pagsisikap. Gayunpaman, ang estranghero na ito ay naghagis ng isang wrench sa kanyang mga plano sa pamamagitan ng paghagis kay Abigail sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Para kay Drake, hindi ito matatagalan. Hindi napigilan ni Levi. "Huwag mong subukan ang aking pasensya," babala niya. "Wala ako sa magandang mood ngayon." Ayaw niyang makipag-away sa mga batang ito. Tumanggi si Drake na umatras. "Sabihin mo sa akin kung sino ka. At ibaba mo ang babaeng iyon, ex-classmate ko siya." Pinandilatan ng kanyang mga kasama si Levi, naghahanda sa paghampas. "Ako ang bayaw niya, at narito ako para sunduin siya," sagot ni Levi, na walang kwenta. Nagulat si Drake kaya medyo natulala siya. Ang lalaking ito ay kapamilya ni Abigail. Kung totoo iyon, walang paraan na magtatagumpay ang mga plano ni Drake. Gayunpaman, hindi niya agad binitawan ang gininto ang pagkakataong ito. Kailangan niyang magtagumpay sa pagpapatulog ni Abigail sa kanya. "Nakakaloko," sumigaw si Drake, ang bayaw ni Abigail. "Hindi pa kita narinig. Ibaba mo siya ngayon din at umalis ka kaagad sa paningin ko." Ngumisi si Levi. "Umalis ka sa dinadaanan ko. Ayokong masaktan kayo." Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Drake. Espesyal siyang sinanay sa mixed martial arts at wrestling sa paaralan. Walang sino man ang hindi niya matalo sa isang laban. Seryoso bang naisip ng lalaking ito na kaya niyang talunin siya? Nakakatawa. Sinubukan ulit ni Drake. "Ibaba mo siya agad. Kailangan nating garantiya ang kaligtasan niya." Sa sobrang sama ng loob niya, hindi na lang siya pinansin ni Levi at naglakad paalis na nakayakap pa rin si Abigail. Inis na inis si Drake sa mga tauhan niya, pagkatapos niya. Dahil si Drake at ang kanyang mga crony ay pawang mula sa mga paaralang pampalakasan, medyo kumpiyansa sila na kaya nilang talunin si Levi sa isang laban. Nagmamadali silang lumapit sa kanya, naghahanda na saktan siya. Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ang tumunog habang ang mga pintuan ng pangunahing pasukan ay gumuho. Isang pulutong ng mga tao ang sumugod sa bakuran. Lahat sila ay mukhang matangkad at nagbabanta,
at ang ilan sa kanila ay armado pa ng mga armas. Napakabilis, napuno ang buong bakuran nang dumagsa ang daan-daang tao sa mga sirang pintuan. Ang bilang ng mga tao sa bakuran ay patuloy na dumami nang walang anumang senyales ng paghinto. Higit pang mga reinforcement ang naghihintay na pumasok sa labas. Ang kaguluhang ito ng aktibidad ay nagpatarante kay Drake. Ang mga taong ito ba ay ipinatawag ng bayaw ni Abigail? Malamig na sinabi ni Levi, mag-ingat na huwag silang patayin. Bugbugin sila ngayon. Ilang daang tao ang sumugod kay Drake at sa kanyang mga tauhan at pinalibutan sila. Ang mga tao sa pinakaloob na singsing ng bilog ay nagsimulang bugbugin sila ng walang awa. Binuhat ni Levi si Abigail hanggang sa pauwi, kung saan binantayan siya ni Zoe buong gabi. Kinaumagahan, umalis si Zoe bago pa magising si Abigail. Bago siya lumabas ng silid, gayunpaman, inutusan niya si Levi na manatili sa likuran. Dapat mong ipaliwanag sa kanya ang iyong intensyon. Sabi niya. Ayaw niyang gumawa na naman ng kalokohan si Abigail. Nang tuluyang magising si Abigail, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Levi. Levi, ikaw, natigilan ang kanyang mga salita dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malumanay na tanong ni Levi, alam mo ba kung ano ang nangyari sa iyo kahapon ng gabi? I think I drink a little too much, nahihiyang sagot ni Abigail, na minamasahe ang kanyang pumipintig na ulo. Nagkunwaring galit si Levi at sinabing, sa hinaharap, bawal kang uminom sa labas, o patayin ang iyong telepono. Kahit na gusto mong inumin ang iyong mga kalungkutan, walang dahilan para kumilos ka ng ganyan. Alam mo ba kung gaano nag-alala ang buong pamilya? Inilagay mo ang iyong sarili sa napakalaking panganib kahapon ng gabi. Tumawa si Abigail para itago ang awkwardness. Iniinom ko ang aking kalungkutan. Sana hindi masyadong seryosohin ni Zoe ang usapin kahapon. Nagbibiro lang ako. Hindi ako makapaniwala na pareho kayong naniwala sa akin. Mabuti. Sa hinaharap, makinig ka sa amin at ilayo ang iyong sarili sa gulo. Nakangiting sabi ni Levi. Tumanggaw si Abigail. Sa sumunod na sandali, gayunpaman, nagkaroon ng swoosh ng kumot, at si Abigail ay itinapon ang kanyang mga braso sa paligid sa kanya. Natigilan si Levi at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 676. Sa sobrang takot na gumalaw, nanatili siyang tahimik. Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga sa pagsasalita. Hayaan mong yakapin kita ng 10 minuto lang. Sa loob ng ilang minuto, akin ka na. Nang marinig ito, pinigilan ni Levi ang sarili na kumawala sa pagkakahawak niya. Nakatayo lang siya at hinayaan siyang yakapin siya ng tahimik. Pagkatapos ng 10 minuto, binitawan siya ni Abigail. Sa mismong araw na iyon, umalis si Abigail sa South City para sa kanyang internship sa Southampton. Parehong nasa South City o Northampton ang mga alaala niya kay Levi, at kailangan niyang iwan ang mga ito sandali. Sa huli, tinawanan ng 3 partidong sangkot ang insidente ng tawa. Gayunpaman, alam nilang lahat kung ano talaga ang nangyari sa puso ni Abigail. Sa tulong ng pamilyang Black, nakarating si Abigail sa kanyang tinutuluyan sa isa sa mga 5-star hotel ng Southampton. Nang pumasok siya sa lobby, gayunpaman, narinig niya kaagad na may nagbanggit ng pangalan ni Levi. Agad siyang huminto sa kanyang paglalakad at nakinig sa kanilang usapan. Ilang tao ang nagkukwentuhan sa malapit na mga sofa. Sigurado ka ba? Levi Garrison ba talaga ang tawag niya? Oo. Ang lalaking ito ay inampon ng pamilyang Garrison ng Northampton. Ulila na siya noon. Nawala siya simula noong bata pa siya. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay natagpuan na nila siya sa Northampton. Talagang natagpuan nila ang bata. Eksakto. Nabalitaan ko lang ito kamakailan dahil ang mga Gates at ang mga Caesar ay bumaba sa South City para muling gumawa ng gulo. Kuwait. Nang marinig ito, biglang bumalot sa mga ugat ni Abigail ang pananabik. Pinag-uusapan ba nila ang birth family ng bayaw ko? Nasa Southampton ba ang mga kapanganakang magulang at pamilya ni Levi? Bagaman matagal nang alam ni Abigail na ulila na si Levi, walang sino man ang nagbanggit sa kanya ng pamilya ng kanyang kapanganakan. Hindi siya makapaniwala na natuklasan niya ang isang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya sa Southampton. Iniisip niya kung dapat ba niyang tawagan si Levi at ipaalam sa kanya. Gayunpaman,
Pagkatapos na pag-usapan ito ng mahabang panahon, nagpa siya siyang huwag sabihin sa kanya. Kung tutuusin, nakapagdesisyon na siya, nakalimutan siya. Mas mabuti kung pigilin niyang makipag-ugnayan kay Levi pansamantala. Ang Edberg Manor sa Southampton ay itinayo sa isang istilong arkitektura na tiyak na Aleman. Sa loob nito, ang mga mag-agarang villa ay nakatayo na parang mga puno sa kagubatan. Ito ang tahanan ng pamilya ng mga Jones, na isa sa mga maharlikang pamilya sa Southampton. Ang mga Jones ay isa sa ilang mga angkan na talagang nakakuha ng kanilang posisyon. Mas makapangyarihan sila kaysa sa karaniwang aristokratikong pamilya. Maging ang mga miyembro ng pamilya Gates ay kailangang magpakumbaba sa harap ng mga Jones. Ang kanilang napakalaking kayamanan lamang ay hindi sapat upang ilarawan ang napakalaking sukat ng kanilang mga tagumpay at kapangyarihan. Tulad ng iba pang maharlikang pamilya, naunawaan ng mga Jones ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga miyembro ng pamilya sa bawat sektor ng lipunan mula sa mundo ng negosyo hanggang sa politika hanggang sa militar. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalawak ng saklaw ng kanilang impluwensya sa lipunan, maaari nilang mapanatili ang kanilang makapangyarihang posisyon para sa mga susunod na henerasyon. Pagdating sa kanilang mga supling, mas naging komplikado ang mga bagay-bagay. Determinado na tiyakin ang paglaganap ng kanilang angkan, iniwan ng mga lalaking Jones ang kanilang binhi kahit saan sila magpunta. Sa sandaling iyon, may sumugod sa Edberg Manor, sumisigaw habang papunta siya. Masamang balita, Mr. Jones. Masamang balita. Ang ulo ng pamilyang Jones, si Michael Jones, ay nakaupo sa drawing room, ang kanyang mga binti ay nakakross na parang isang Turk. Dahan-dahan siyang humihigop ng tsaa. Nakakunot ang kanyang mga kilay sa malalim na pag-iisip. Kamakailan, ang mga Jones ay nakatagpo ng isang mahirap na isyu. Kung gaano siya kalakas, kahit si Michael ay hindi nakahanap ng solusyon para dito. Isang madilim na ulap ang sumalubong sa buong pamilya Jones habang iniisip ng lahat kung paano malulutas ang usapin. Nang marinig ang malalakas na sigaw ng lalaki, napakunot ang noo ni Michael bilang hindi pagsang-ayon. Galit na sumirit ang kasambahay sa tabi niya, sino ba ang gumagawa ng ganyang racket? Gaanong kaiyahiya? Napakabilis, nakarating na ang tao sa drawing room. Lumuhad sa harap ni Michael, sinabi niya, Mr. Jones, natuklasan ko ang isang bagay na pinakamahalaga. Tumangala si Michael mula sa kanyang tasa at diretsyong tumingin sa lalaki. Well, ano ang natuklasan mo? Naaalala mo pa ba ang anak ni Miss Emma? Ang tinatawag na Levi. Nang marinig ito, napatayo si Michael mula sa kanyang kinauupuan. Puno ng hindi makapaniwala ang namumungay niyang mga mata. Labis na gulat na tanong niya, ano ang ibig mong sabihin sa anak ni Emma? Hindi ba't matagal na siyang namatay sa pagkakalantad sa lansangan? Paanong buhay pa siya? Sumagot ang lalaki, buhay pa siya. Matapos siyang iwanan sa mga lansangan ng Northampton, kinuha siya ng pamilyang Garrison at pinalaki siya bilang sa kanila. Nang bumaba ako sa South City para imbestigahan ang conflict sa pagitan ng Gates at ng Caesars, nagkataon kong nadiskubre na nakatira pa rin siya doon. Buhay pa siya, sir. So buhay pa ang apo ko? Natatarantang tanong ni Michael. Si Levi Garrison ay anak ni Emma Jones. Ginawa nitong lolo niya sa ina si Michael. Pababain ang ating mga tauhan para ibalik siya kaagad. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 677. Nang marinig ang apurahang kahilingan ni Michael, sumagot kaagad ang lalaki, Got it, Mr. Jones. Ipapadala ko ang mga tauhan natin para hanapin siya ngayon. Pagkaalis niya, lumapit ang kasambahay kay Michael at sinabing, Mr. Jones, kung si Levi Garrison ay tunay na anak ni Miss Emma, may ideya akong gustong i-propose. Naintindihan naman agad ni Michael ang sinabi niya. Imbes na walang kwenta, sinabi niya, ang ibig mo bang sabihin ay makakatulong si Levi sa pagresolba sa problema ng pamilya natin? Ngumiti ang kasambahay at sinabing, talaga. Kung babalik siya at aangkin ang kanyang lugar sa atin, maaari nating gawin na tanggapin ang parusa para sa atin. Iyan ay isang malaking problema na naresolba para sa amin. Nang marinig ito, napangiti rin si Michael. Mayroong Diyos, pagkatapos ng lahat. Nagkataon lang na nagpakita ang anak ni Miss Emma nang ang aming pamilya ay nahaharap sa problemang ito. Tiyak na ipinadala siya ng mga Diyos para tulungan tayo.
Sa South City, bumalik sa normal ang buhay nina Levi at Zoe pagkaalis ni Abigail. Gayunpaman, mayroong isang pakiramdam ng pagkabalisa sa hangin. Isang araw, ang pinuno ng detalye ng seguridad, si Seth Wilson, ay tumawag kay Levi. "Ginoo, Garrison, may naghahanap sa iyo sa ibaba." "Hinahanap ako." Medyo nagulat si Levi. Pagdating niya sa plaza sa harap ng kanyang opisina, nakita ni Levi ang isang Rolls-Royce na naghihintay sa kanya. Itinuro ni Seth ang sasakyan at sinabing, "Sila iyon, Mr. Garrison." Sa pagkakataong iyon, may ilang taong bumaba sa sasakyan at naglakad patungo sa kanila. Ang pinuno, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay tumingin kay Levi at nagulat na napabulalas, "Ikaw ba si Mr. Levi Garrison?" "Oo, ako iyon." Labis na naguluhan si Levi. Hindi niya kilala ang alinman sa mga taong ito. "Ikaw kaya ang ulila na kinuha ng pamilya Garrison?" Tinanong ni Levi. "Oo, may problema ba?" Mainit na hinawakan ang mga kamay ni Levi, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumulo ng ilang luha sa kaligayahan. "Ginoo, Levi Garrison, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit pagkatapos mong mawala bilang isang bata, ang aming pamilya ay walang pagsisikap sa paghahanap sa iyo. Sa wakas natagpuan ka namin ngayon." Hindi nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki kahit diretsong nagsisinungaling sa mukha ni Levi. Sa totoo lang, nagkataon lang na nalaman nila ang tungkol sa kanyang lokasyon. Ang pamilya Jones ay hindi kailanman nag-abala na hanapin siya. Dahil sa kung gaano sila kalakas, mahahanap nila siya sa isang iglap kung gusto nila. At saka, sikat na sikat si Levi sa Northampton. Tumingin siya sa mga lalaki at kumunot ang noo. "Sino kayo?" "Ginoo, Garrison, kami ay mula sa pamilyang Jones sa Southampton. Ang pangalan ko ay Julian Jones. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay si Mr. Michael Jones, ang iyong biolohikal na lolo." Nang marinig ito, natigilan si Levi sa gulat. Ang hindi pamilyar na salita na iyon ay nagpadala ng mga shockwave sa kanyang katawan. Noong nasa sapat na gulang na si Levi para maalala ang mga bagay, ulila na siya. Noong panahong iyon, nanumpa siya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahanapin ang kanyang biolohikal na pamilya. Kung naging malupit sila para iwan siya, bakit pa siya mag-abala na makipagrelasyon sa kanila ngayon? Hindi na niya kailangang hanapin ang mga ito. Nakipaglaban siya para sa kaluwalhatian ng pamilyang Garrison, at nabubuhay para sa kapakanan ni Zoe Lopez. Kung tungkol kay Levi, wala siyang biolohikal na magulang o pamilya. Sa totoo lang, kung isasaalang-alang ang kanyang katayuan sa Southampton ngayon, ito ang magiging pinakamadaling bagay sa mundo para malaman ni Levi kung sino ang kanyang mga biolohikal na magulang. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa kailanman. Iniwan nila siya, at determinado siyang umiwas sa kanila sa buong buhay niya. Nang marinig ni Julian na banggitin ang salitang lolo, labis na natigilan si Levi. Napangiti si Julian. "Ginoo, Garrison, pakiempake ang iyong mga gamit at bumalik sa Southampton kasama namin para kunin ang iyong posisyon bilang young master ng pamilya Jones." Ang pamilyang Jones ay isa sa mga maharlikang pamilya ng Timog Hampton. Kapag nakapasok ka sa aming pamilya, makikita mo ang buong Quebec sa ilalim ng iyong hinlalaki. Hindi ito walang laman na mga salita. Sa halip, ito ay isang pangako na tanging ang isang maharlikang pamilya tulad ng mga Joneses ang magagawa. Ibang-iba sila sa Gates at Scissors. Ang pamilya Jones ay walang interes sa Quebec. Para sa kanila, ito ay napakaliit ng isang negosyo upang maging karapat-dapat sa kanilang pansin. Inabot ni Julian kay Levi ang isang credit card. "Para patunayan na kami ay talagang mula sa pamilyang Jones, narito ang isang bank card mula kay Mr. Michael Jones. Tretuhin ito bilang iyong baon, mayroong 100,000,000. Ini-swipe niya ito sa isang kalapit na card reader, at nalaman na talagang naglalaman ito ng 100,000,000. Malaki ang tiwala ni Julian na hindi tatanggihan ni Levi ang kanilang alok. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 678. Tumanggi siyang maniwala na kahit sino ay tatanggihan ang isang alok na tulad nito. Sinong ordinaryong tao ang tatanggi sa alok na maging young master ng isa sa mga royal family sa magdamag? Magmula noon, magkakaroon na sila ng kapangyarihang walang kasuutan.
Dahil sa katayuan ng pamilyang Jones, magagawa nilang Panginoon ito sa lahat. Maaari silang magkaroon ng maraming pera, kababaihan at kapangyarihan hanggat gusto nila. Ang bawat pangangailangan nila ay mabibigyang kasiyahan. Sino ang tatanggi sa ganitong pagkakataon? Sa gulat ni Julian, tinanggihan siya ni Levi nang hindi man lang sumulyap sa bank card. Coldly, he snapped, "Please go back. Wala akong kaugnayan sa mga Jones. Sa katunayan, wala akong mga magulang o kamag-anak mula sa pamilyang iyon." Ha! Ang sagot niya ay natigilan kay Julian at sa iba pang lalaki sa katahimikan. Gulat na gulat silang napatingin sa kanya. Paano niya tatanggihan ang kanilang alok? Ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa 100 milyon, at tinanggihan niya ito. May mali ba sa utak niya? Alalahanin mo ito. Kalimutan ang nangyaring ito, at huwag na huwag kang babalik para hanapin ako sa hinaharap. With that, tumalikod na si Levi at umalis. Si Julian ay mukhang labis na nalungkot. Talagang tinanggihan niya ang mga ito. Bumaling sa kanyang mga nasasakupan, nagtanong siya sa pagkalito, ano ang nangyayari? Hindi niya tayo tatanggihan. Kung tutuusin, he's just playing hard to get. Kung tinanggap lang sana niya ang aming alok, makikita siyang mahina ang loob at gaaman. Malamang gusto niya talagang sabihin na oo. Eksakto. Matalino siyang tao. Alam niyang pupunta kami at hahanapin siya balang araw, kaya sinadya niyang magpahangin at umaktong parang wala siyang pakialam sa aming alok. Sinuri ng kanyang mga nasasakupan ang sitwasyon, biglang naging mas kumpiyansa. Tumanggaw si Julian. Iyon din ang iniisip ko. Walang sino man ang nakalaban sa taksong maging young master ng pamilya Jones. May bamulong, marahil sa tingin niya ang buong pamilya Jones ay nasa ilalim niya. Paano ito posible? Kailangan ng isang taong may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan para hamakin tayo ng ganito. Paano siya nagkaroon ng ganoong katapangan? Tama, maaaring nasa palad niya ang Quebec, ngunit wala iyon kumpara sa pamilyang Jones. Anong biro? At saka, inimbestigahan namin ng maigi ang background niya. Ang ginagawa lang niya ay umupo at magpakasaya buong araw. Sa narinig nilang lahat, nagtawanan silang lahat. Napakabilis, ang balita ng pagtanggi ni Levi ay bumalik kay Michael Jones. Ano? Nagkunwari siyang nasa ilalim kami at tinanggihan niya ang aming alok. Hindi makapaniwalang tanong ni Michael. Sa kanilang alok na pera, naisip ni Michael na nasa bag nila si Levi Garrison. Tumawa ang kasambahay, Mr. Jones. Siya ay kumikilos na mahiyain. Baka gusto niyang imbitahin natin siya ng ilang beses. Sige, ay satisfy natin ang kagustuhan niya. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay naging kapaki-pakinabang siya sa atin. Kasabay nito, inihayag niya, sabihin sa lahat ng mga lalaki ng pamilyang ito na magtipon para sa isang pulong. Mabilis, 3 henerasyon ng mga lalaki ng pamilyang Jones ang nag-file sa drawing room. Tanging si Michael at iilan sa mga matatanda ang komportableng nakaupo sa mga upuan. Ang iba sa kanila ay nanatiling nakatayo. Lahat ay may malungkot na ekspresyon ng kanilang mukha. Ito ay maliwanag na silang lahat ay nag-aalala tungkol sa kamakailang mga problema ng pamilya Jones. May i-announce ako sa inyong lahat. Sa wakas ay natagpuan na natin ang matagal nang nawawalang anak ni Emma. Isang bulungan ang umalangaw-ngaw sa karamihan. Napatingin ang lahat kay Michael dahil sa gulat. Ang batang lalaki na inabandona ng mga Garrison ay natagpuan na. Tanong ng panganay na anak ni Michael, si Daniel Jones. Sumagot ang kasambahay, oo. Pinadala na ni Mr. Jones ang kanyang mga tauhan para kunin siya pabalik. Ang mga nakababatang lalaki ay humajejek. Ano ang silbi ng pagbabalik ng lalaking walang tirahan sa aming pamilya? Wala siyang maiaambag sa pamilyang ito. Kumulog si Michael, basura yan. Kung tatanggapin namin siya pabalik sa aming pamilya, siya ang aking biological apo. Hindi ba siya ituturing na isang lehitimong tagapagmana ng pamilya Jones kung gayon? Sumang-ayon ang lahat. Oo, pagpapatuloy ni Michael, dahil magiging lehitimong tagapagmana siya ng aming pamilya, maaari namin siyang ipadala upang pasanin ang parusa sa aming ngalan. Walang makapagsasabi tungkol dyan. Oh my gosh! Totoo ba iyon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 679. Tuwang-tuwa ang lahat sa pamilya Jones.
Ang problemang matagal nang bumabagabag sa kanila ay sa wakas ay malulutas. Gaya ng laging sinasabi ng mga tao kapag may gusto, may paraan. Sa kasong ito, natagpuan nila ang apo ni Michael Jones. Tuwang-tuwa ang mga nakababata, kaya halos mapasigaw sila ng malakas. Sa wakas, nakahanap na sila ng scapegoat. Kamakailan, ang pamilya Jones ay nasangkot sa isang nakamamatay na away sa kanilang paglalakbay sa negosyo sa Quebec. Nagalit sila sa isang warlord sa Quebec at pinarusahan sila ng lokal na militar. 50 bilyon ang kabayaran. Hindi lamang kailangan nilang gumastos ng kita mula sa maraming proyekto, ngunit kailangan din nilang magpadala ng 10 tao mula sa pamilyang Jones sa bilangguan para sa sentensya na 30 taon. Ang mga ipapadala sa bilangguan ay karaniwang nagbibigay ng kanilang buhay. Impyerno ang kalagayan ng pamumuhay sa bilangguan. Ang mga bilanggo doon ay tinorture araw-araw at kadalasang namamatay ilang buwan pagkatapos ng pagkakakulong. Bukod sa pagpapakulong ng 10 miyembro ng pamilya, ang isa pang kondisyon na kailangan nilang tuparin ay sa 10 miyembro, 2 sa kanila ay dapat na isang lalaki at isang babae na direktang inapo ng pangunahing pamilya. Ito ay para payapain ang warlord. Ang mga taong kailangang magdusa ay kailangang mula sa pangunahing sangay ng pamilyang Jones, kaya hindi sila maaaring palitan ng ibang mga sangay ng nasabing pamilya. Hindi payag si Michael na magdusa ang kanyang mga anak at apo. Ayaw niyang mamatay sila sa walang kabuluhan. Ang bawat isa sa kanila ay kinabukasan ng pamilya Jones. Sila ang kanyang mahalagang mga anak at apo. Ang patriarchal na pag-iisip ay malalim na nakatanim sa loob ng pamilya Jones. Napagdesisyonan na ang babaeng inapo. Kahit na ito ay sariling apo ni Michael, wala siyang pag-aalinlangan na ipadala ito sa kanya. Gayunpaman, nag-aatubili siya pagdating sa mga lalaking inapo. Ang mga Jones ay nakikipagpunyagi sa bagay na ito nitong mga nakaraang araw. Ngayon na lumitaw ang isa pang apo, maaari niyang palitan ang mga ito bilang isang scapegoat. Sa wakas ay nakagawa sila ng solusyon. Nagmamadali silang nagtanong, "Lolo, nasaan ang taong ito? Kailangan natin siyang dalhin kaagad." Ngumiti si Michael at sumagot, "You all won't need to worry about this. Nagpadala na ako ng ilang tao para sunduin siya." Ang panganay na anak na lalaki, si Daniel Jones, ay may sariling mga tanong. "Tay, sa tingin ko ay hindi magandang ideya na gamitin si Levi bilang scapegoat ng walang ingat. Kapag nalaman ito ng pamilya Garrison, ang sisihin ay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Siya ay inabandona ng pamilyang Garrison. Kung hindi, bakit hindi siya hinanap ng pamilya Garrison kahit isang beses sa nakalipas na 20 taon? Walang ganoong tao sa puno ng pamilya ng Garrison. Wala tayong dapat alalahanin." Nakahinga ang lahat ng marinig ang tiyak na sagot ni Michael. Ang problema ng pamilya Jones ay nalutas sa wakas. Walang makapagsasabi ng anuman kung ang apo ni Michael, si Levi, ay ipinadala sa bilangguan. "Tay, marami ka sigurong nagawang kabutihan para makatanggap ng ganitong pagpapala ng Diyos," nakangiting pahayag ni Daniel. "Tama iyan. Akala mo ba lilito ang ganoong apo nang wala sa oras?" Nag-chinate ang lahat. Ang mga nakababatang henerasyon, sa partikular, ay lubos na nagagalak. Ang ilan sa kanila ay hindi maganda ang pagganap, kaya sila ay patuloy na nag-aalala tungkol sa pagpili upang maging scapegoat. Sa hitsura ni Levi, wala nang mangyayari sa kanila. Hinaplos ni Michael ang kanyang balbas at tumawa. Dahil ang batang ito ay magdadala sa pagkahulog para sa pamilyang Jones, hindi natin siya dapat pabayaan ng walang kabuluhan. Tuparin namin lahat ng hiling niya hanggang doon. Dad, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala. Excited lahat ng tao sa room. Ang buong pamilya Jones ay naghihintay para sa pagdating ni Levi Garrison. Wala siyang ideya na napili na siya para maging scapegoat ng pamilya Jones. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa naisip niya. Ang biglaang pagsulpot ng kanyang lolo ay nagulat kay Levi. "Mga magulang, pamilya, mga kamag-anak, may kaugnayan ba sila sa akin? Kung talagang nagmamalasakit sila sa akin, iiwan ba nila ako? Kung talagang nagsisi sila na iniwan nila ako, dapat matagal na nila akong natagpuan." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 680. Halos 30 taon na ang nakalipas, at wala pang dumating na naghahanap sa akin. Ngunit ngayon ang tinatawag na lolo ay nagpasya na gumawa ng isang biglaang hitsura.
Mula sa hitsura nito, ang pamilya Jones ay nasa isang bagay. Si Levi ay isang old-timer, kaya alam niyang may problema kaagad sa pamilya Jones. Maya-maya, tumawag si Phoenix. Sir, ang pamilya Jones ng Southampton ay hindi talaga kung ano ang hitsura nila. Sinaktan nila ang Quebec warlord na si Elijah. Ngayon, nangangailangan sila ng isang lalaki at isang babaeng inapo mula sa pangunahing sangay ng pamilya upang mabilanggo sa loob ng 30 taon. Malamang na pinili ka ng pamilyang Jones bilang lalaking inapo, Ginoo. Hey, tumawa si Levi nang matapos magsalita si Phoenix. Alam kong hindi ito nagkataon. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Alam niya na ang isa ay kailangang mag-iba sa pagitan ng pampamilyang pag-ibig at negosyo pagdating sa malalaking pamilya tulad ng mga Jones. Ito ay totoo lalo na para sa isang lalaking walang tirahan na iniwan ng kanyang pamilya sa loob ng halos 30 taon at walang silbi sa kanila. Bakit gusto nilang bumalik ang isang tulad nito? Nag-alok pa sila ng pera at kapangyarihan. Hindi naman kasi sila may sakit o ano. Ang tanging naiisip niyang dahilan ay ang gayong lalaki ay may silbi sa pamilya. Sa kasong ito, nais ng pamilya na si Levi ang magiging kambing nila. Ha. Tumawa ng malakas si Levi. Napaka-ironic. Kaya ganito ang 30 taong halaga ng pagmamahal sa pamilya. Ang pagkakaroon ng malupit na intensyon kahit na lolo at tiyuhin ko sila. Wala silang pinagkaiba sa pamilyang Garrison ng Northampton. Sa kabilang dulo ng tawag, malinaw na naririnig ni Phoenix ang pagbabago ng paghinga ni Levi. Siya ay galit. Nagalit ang lalaking ito. Pansamantalang tanong ni Phoenix, Sir, ang warlord Elijah ay muntik na nating lipulin 3 taon na ang nakararaan. Dapat ba nating ipadala ang White Tiger para tapusin ang trabaho? Umiling si Levi. No need for that since hindi naman nila tayo ginugulo. Ito ang negosyo ng pamilya Jones. Wala itong kinalaman sa akin. Tandaan mo ito ang lupain ni Erudia ay ang tanging pamilya ko. Ang iba ay walang kinalaman sa akin, pahayag ni Levi. Opo, Ginoo. Si Phoenix at ang iba pa sa kanila ay mga ulila, kaya naiintindihan nila ang nararamdaman ni Levi. Walang sino mang magiging maayos kung ang isang kamag-anak ay lumitaw ng hindi sinasadya at humiling na tretuhin ng ganoon. Levi, anong meron? Mukhang hindi ka masaya. Si Levi ay may kakaiba sa kanyang mukha nang dumalaw si Zoe sa kanya. Hindi pa niya ito nakitang ganito. Okay lang ako, nakangiting sagot ni Levi. Nabalitaan kong may naghahanap sa'yo kaninang umaga. Maayos ba ang lahat? Medyo nag-alala si Zoe. Ayos lang ako. Talagang sasabihin ko sa iyo kung may nangyari. Sige, magdi-dinner tayo mamayang gabi, kaya hintayin mo ako. Magkatabing naglakad sina Levi at Zoe pagkababa nila sa trabaho. Ito ay nangharangin sila ni Julian Jones at ng kanyang mga tauhan. Honey, wait here. Hayaan mong may asikasuhin akong mabilis. Sa harap ng mga Joneses, sinabi ni Levi ng walang emosyon, hindi ba sinabi ko sa inyong lahat na umalis? Bakit nandito ka na naman? Tumawa si Julian at sumagot, Young Master Garrison, nandito kami para ihatid ka pabalik sa Southampton. Almost 30 years na kayong gumagala. Oras na para kumpirmahin mong muli ang iyong pagkakakilanlan. May dugo kang maharlika, kaya hindi ka dapat nasa ganitong lugar. May mga utos si Julian na ibalik ni Levi sa Southampton ang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ni Julian ang lahat para kumbansihin si Levi na bumalik. Kung hindi ito gumana, kailangan niyang gumawa ng ilang matinding hakbang. Nakangiting sagot ni Levi, umalis ka na. Wala akong pakialam sa pagiging young master ng pamilya Jones. Hindi ko ito gagawin kahit na magmakaawa sa akin ang master ng pamilyang Jones. Kaway ng kamay, umalis si Levi sa eksena. Napaisip si Julian at ang kanyang mga tauhan habang pinagmamasdan ang paglalaho ng figure ni Levi sa di kalayuan. Maya-maya, nagsalita si Julian. Kung hindi ito gagana, kailangan lang nating hulihin siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 681. Natural, gustong malaman ni Zoe ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Levi ang lahat, hindi kasama ang lahat kung saan nagplano ang pamilyang Jones na maging isang scapegoat. Tama iyan. Ang lakas ng loob nila. Nasaan sila dati? Galit na galit si Zoe. Niyakap niya ng mahigpit si Levi at sinabing, Darling, kahit anong piliin mo,
andyan ako palagi sa tabi mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi ko pa sila tinuring na pamilya noon. Sabi ni Levi. Ikinaway ni Julian ang kanyang kamay. Sundan mo siya at tingnan kung saan siya nakatira. Kikidnapan natin siya sa gabi. Alam ni Levi na nililigawan siya kapag hinanap sila ni Zoe. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Matapos ibalik si Zoe sa pamilyang Black, bumalik si Levi sa Warzone compound gaya ng dati. Si Julian, kasama ang ilang lalaki, ay pinalibutan kaagad ang Warzone compound. Sinasabi niya sa akin na wala siyang pakialam sa pagiging young master ng pamilyang Jones kapag nakatira siya sa ganoong karumaldumal sa lugar. What a farce, panunuya ni Julian. Ang Warzone compound ay nasa sira-sirang estado. Natuklap na ang mga dingding nito at ang pangunahing pinto ay giniba ng pamilya Gates 2 araw na ang nakararaan. Ito ay lumitaw horrendous. Lumabas ka na. Umalis ka na kapag nahuli mo na siya, bilin ni Julian. 4 na lalaki ang mabilis na tumalon sa compound at tinungo ang kinaroroonan ni Levi. Makalipas ang 10 segundo, wham! Pumalakpak. Kuwit. Lumipad ang 4 na lalaki palabas ng compound. Lumabas ang isang lalaking walang sando. Ngumisi siya, ano, may sinusubukan ka bang magnakaw? Nakita ng lalaking walang sando ang van na nakaparada sa harap ng compound. Sa isang tulak ng kanyang kamao, nadurog ang buong harapan ng sasakyan. Napatulala si Julian at ang kanyang mga tauhan. Paano nagkaroon ng eksperto sa ganoong lugar? Bago pa sila makapag-react ay napunit ng puwersa ang pinto ng sasakyan. Si Julian at ang kanyang mga tauhan ay pilit na kinaladkad palabas. Pagnanakaw o kidnapping? Tanong ni Alfie. Magpapa-physical training pa lang siya nang harangin siya ng 4 na brats. Nagalit ito kay Alfie. Sa ingay ng mga sirena ng pulis, mabilis na dumating si Russell kasama ang mga espesyal na puwersa ng pulisya. Si Julian at ang kanyang mga tauhan ay dinala sa kustodiya. Sa Edberg Manor ng Southampton. Ano? Nahuli si Julian. Gaano siya kawalang kakayahan? Gumagawa siya ng mas maraming problema sa halip na lutisin ang mga ito. Umungol si Michael. Dagdag pa ng mayordomo, oo, tama. 2 beses inimbitahan ni Julian si Levi ngunit parehong tinanggihan. Gusto niyang kidnapin siya sa desperasyon ngunit natugunan ito. Anong idiot? Galit na galit si Michael. Ni isang tao ay hindi niya maibabalik. Hindi ba ginagawa siyang walang kakayahan na tulala? Gayunpaman, tila sinabi ni Levi na hindi siya pupunta kahit na magmakaawa ka, patuloy na nagsasalita ang mayordomo. Naiintindihan ko. Sinisisi ako ng batang ito dahil hindi ko siya inimbitahan ng personal. Haha, sabihin kay Daniel na imbitahan siya ng personal. Subukang imbitahan siya ng magalang hanggat maaari. Kung tutuusin, isa siyang mahalagang asset sa amin. Ipinadala ni Michael ang kanyang panganay na anak upang mag-imbite kay Levi. Dumating si Daniel Jones sa South City ng gabing iyon. Ang una niyang ginawa ay piyansa si Julian sa kulungan. Sa ikalawang araw, maagang gumising si Daniel at personal na naghihintay sa kumpanya. Pagkababa ni Levi ay agad na humakbang si Daniel para salubungin siya. Isa pang miyembro ng pamilya Jones. Sa isang sulyap, agad na nakilala ni Levi si Julian at ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa likuran. Levi, kawawa kong pamangkin. Nakilala ka na rin ng tiyuhin mo. Nang may luha sa kanyang mga mata, sinubukan ni Daniel na sumugod at yakapin si Levi ng isang oso. Mabilis itong naiwasan ni Levi. Levi, ako ang tiyuhin mo. Ang iyong ina, ang panganay na kapatid ni Emma, si Daniel Jones. Tinitigan siya ni Levi ng masama. Bahagyang napakilos siya ng salitang ina. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 682. Anak pa rin niya ako, aminin ko man o hindi. Hindi ko mabubure itong pagkatao ko. Naantig siya nang marinig ang endearment. Kaya ang kanyang pangalan ay Emma Jones. Sa kabila ng pakiramdam na naiinis, ang kanyang pangalan ay likas na nakaukit sa memorya ni Levi. Levi, kasalanan namin lahat kung ilang taon ka nang naulila. Kumbaga, dadating si Lolo at iuuwi ka ng personal, pero masama ang pakiramdam niya ngayon. Kaya pala nandito si Tito para ihatid ka pauwi. Huwag kang mag-alala, Levi. Naghanda ako ng isang malaking pagtanggap para salubungin ka. 20 Rolls Royce at 10 limousine ang naghihintay sa labas para sunduin ka.
Bukod dyan, gagawin kitang boss ng isang malaking conglomerate at maglilipat ng 10 bilyon sa iyong bank card. Ikaw ay mananatili sa isang marangyang villa sa Southampton. Para makabawi sa iyo, gagawin mong pinuno at tagapagmana rin ng pamilyang Jones, at ikaw ang may huling sasabihin sa lahat ng gawain ng aming pamilya, bulalas ni Daniel. Sinusubukan niyang kausapin si Levi para bumalik sa pamilya Jones sa pag-aalok sa kanya ng pinakamahusay sa lahat ng mayroon ang pamilya Jones, maging ang buong pamilyang Jones. Sobrang natouch ako kung hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilya Jones kamakailan. Tila buong pusong inaasam ni Daniel ang aking pagbabalik sa pamamagitan ng paggawa ng mga alok na ito. Nakakaantig na handa siyang ibigay ang buong pamilya ng Jones. Gayunpaman, ang paggawa sa akin na tagapagmana ng pamilyang Jones ay sa katunayan isang bitag. Gusto nilang ako ang sisihin at makulong kapalit ng pamilya Jones. Napatulala si Julian sa mga saad ni Daniel. Ang pamilyang Jones ay naglagay ng labis na pagsisikap upang mapauwi si Levi. Nang makita ni Daniel na lumambot ang ekspresyon ni Levi, napangiti ang mga labi nito, at malapit na siyang tumawa ng malakas. Siya ay isang inosenteng bata, kung tutuusin. Madali ko siyang mahikayat na magsabi ng oo na may kayamanan at kapangyarihan. Walang sino man ang makakalaban sa ganitong uri ng tukso. Pagkatapos noon, tumingin ng masama si Daniel kay Julian. Tingnan mo, naayos ko na ang bagay na ito sa ilang salita lang. Isa kang walang kwentang basura. Sa sumunod na segundo, narinig nila ang boses ni Levi. Paumanhin, Ginoong Jones. Hindi ako interesado sa pamilyang Jones. And we are unrelated, so please don't address yourself as my uncle. Boom! Nang marinig ang pagtanggi ni Levi, tinitigan siya ni Daniel na nakanganga. Paano niya tatanggihan ang alok ko? Talaga bang wala siya sa pamilya Jones? Seth, ihatid mo ang mga bisita natin palabas, utos ni Levi. Kaagad, pinalabas ni Seth si Daniel at ang kanyang mga tauhan. Nakatayo sa labas, walang magawang sinabi ni Julian kay Daniel, stubborn talaga. Tumanggi siyang umuwi kahit personal kang dumating para sunduin siya. Nag-aapoy sa galit si Daniel. Siya ay pangalawa lamang kay Michael Jones sa mga tuntunin ng impluwensya at katayuan sa pamilyang Jones. How dare Levi reject me? Wala man lang siyang respeto sa akin. Ang walang hiya sa kanya. Tulang siya sa pamilya Jones, galit na sigaw ni Daniel. Baka gusto niyang pumunta ng personal si Sir para ibalik siya. Sinuri ni Julian ang sitwasyon at sinabi. Napakabastos. Bilang isang hindi gustong ulila, hindi niya karapat-dapat na lumapit sa aking ama at sunduin siya. Itinutulak niya ang kanyang swerte. Galit na sagot ni Daniel. Ano pa ba ang magagawa natin dahil ayaw niyang bumalik? Hindi natin siya pwedeng iuwi sa pamamagitan ng puwersa. Sinubukan ko ang pamamaraang ito ng isang beses, at hindi ito natapos ng maayos. Ito ang pinakamatinding paraan na maaari nating gamitin. Biglang parang may naisip si Daniel. Gagawin natin ito gamit ang mahirap na paraan. Maling akala niya na hindi ko siya kayang harapin. Sisiguraduhin kong luluhod siya at magmakaawa na iuwi ko na siya. Malungkot ang mukha ni Daniel habang unti-unting namumuo ang isang sabuatan sa kanyang isipan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 683. Alam ni Levi na hindi pa ito ang katapusan, dahil ang pamilya Jones ay desperado na gawin siyang mahulog. Kung gayon, tiyak na mayroon silang ilang mga problemang plano. Pero hindi ito pinansin ni Levi. Paano kung ang pamilyang Jones ay royalty? Bakit ako mag-aalaga? Maging ang warlord Elijah, na kinatatakutan ng pamilya Jones, ay halos mamatay sa aking mga kamay. Kung gugustuhin ko, mapapawi ko ang pamilyang Jones nang hindi pinagpapawisan. Sa tore sa tapat ng Morris Group, malamig na tanong ni Daniel na may seryosong mukha, handa na ba ang lahat? Oo, handa na ang lahat. Sa hapon, lumabas si Zoe para sa isang business appointment kasama si Silas. Noong panahong iyon, wala si Hades para magpagamot. Ngunit wala silang kalaban-laban sa kanila ngayon, dahil ang buong South City ay nasa ilalim ng kontrol ni Levi. Huminto ang dalawa sa harap ng office tower ng business partner nila. Nang lalabas na si Zoe sa sasakyan, napansin ni Silas na may mali. May naaninag na liwanag mula sa tuktok ng isang gusali sa malayo, na malamang na refleksyon mula sa isang sniper scope. Bumaba ka.
Agad na tinulak ni Silas si Zoe pababa sa kanyang upuan. Puff! Bang! Sa isang kisap mata, inaatake na ang kanilang sasakyan. Ang kanang gulong sa harap ay nabutas, at ang buong sasakyan ay yumandar ng marahas. Nagulat si Silas sa biglaang suntok. May nagtangkang pumatay kay Zoe. Pumunta ka sa opisina ngayon. Nagtago si Silas habang dinadala si Zoe sa office tower. Pagpasok nila, isang lalaking naka-sweater at naka-ski mask ang naglalakad palapit sa kanila, at kumikinang sa mali siya ang kanyang mga mata. Tili, naglabas siya ng punyal at sinugod si Zoe. Nagmamadaling itinulak siya ni Silas habang inihagis ang kanyang telepono sa harap nila para harangan ang saksak. Sabay bagsak ng phone niya. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na patayin si Zoe, ang lalaki ay umatras at nawala ng hindi nagtagal. Sa mukha na kasing putla ng saplot, si Zoe ay pinagpawisan ng malamig, habang si Silas naman ay takot na takot. Hindi ligtas dito. Agad namang hinawakan ni Silas ang kamay ni Zoe at tumakbo papunta sa basement car park. Pagkatapos ay magaling siyang nagnakaw ng kotse at pinalaya si Zoe. Habang nagmamaneho siya, may nakita siyang ilang lalaki na tumatakbo papunta sa kanila gamit ang rearview mirror. Natakot ito kay Silas, at basang-basa siya sa pawis. Agad niyang tinapakan ang gas at kumari pa ng takbo. Matapos magmaneho ng malayo, nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Silas, nang biglang may lumabas na sasakyan sa harapan nila. Bang! Nagkabanggaan ang dalawang sasakyan, pagkatapos ay nahimatay sa lugar sina Silas at Zoe. Nang magkamalay ang dalawa ay nandito na sina Levi at Seth. Sa kabutihang palad, kapwa sina Silas at Zoe ay hindi nasugatan ngunit natakot. Pagtingin sa dalawang babae, nanlamig ang mukha ni Levi nang biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng isang lalaki. God **** ito. Pagkatapos ay nagulat si Silas kay Levi, Mr. Garrison, may hindi tama sa akin. Dumaan kami sa 4 na pag-atake, at parang may kumokontrol nito sa likod ng mga eksena. Noong unang pag-atake, sa ilang kadahilanan, na-miss kami ng sniper at sa halip ay binaril ang gulong ng kotse. Ito ay walang kwenta. Pagkatapos noon, ang lalaking may dalang punyal ay maaaring sinubukang saksakin muli si Zoe pagkatapos ng unang nabigong pagtatangka. Sa basement car park, may mga taong naghintay sa ambush bago kami dumating. Maaga pa sana nila tayong sinalakay, pero ginawa lang nila ito noong nag-drive na tayo. Sa aksidente, parang gusto lang ibangga ng driver ang sasakyan namin. Wala siyang balak na patayin tayo. Nararamdaman ko na ang taong nasa likod ng eksena ay sinusubukan na takutin kami sa halip na patayin kami, sabi ni Silas. Nanatiling tahimik si Levi na may pagtatampo na mukha. Ginawa ito ng pamilya Jones para balaan ako. Nang bumalik si Levi sa kanyang opisina, nabangga niya si Daniel sa pasukan. Ngumisi si Daniel, paano, Levi? Ayos lang ba ang asawa mo? Napakaswerte. Pagkatapos ay naging agresibo ang kanyang tono habang idinagdag, pero maaaring hindi na siya maswerte sa susunod. Ito ay isang banta, talagang pinagbabantaan niya ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 684. Nandito siya para ipahiwatig sa akin na itinuro niya ang mga pag-ataking iyon, at maaari niyang patayin si Zoe anumang oras na gusto niya. Sa madaling salita, nasa kamay niya ang buhay ni Zoe. Napangiti si Levi sa sinabi niya. Sino ba siya para takutin ako? Maling tao ang pinagkakaguluhan niya. Pagpapatuloy ni Daniel sa pagsasabing, sa susunod, hindi mawawala ng bala at kutsilyo ang target nila. Nako, magkakaroon din ng nakamamatay na pananambang at aksidente sa sasakyan. Gaano karupok ang buhay ng tao? Minsan, tiyak na mawawalan ka ng mga mahal sa buhay kahit gaano mo pa sila pinoprotektahan. Pagbabanta ng tono ni Daniel. He's saying na hindi mapoprotektahan ni Silas si Zoe. At malamang mawawalan ng buhay si Zoe sa susunod na atakihin ulit siya nito. Siguro kung nakasakit siya ng sino man na siya ay inatake ng 4 na beses sa napakaikling panahon. Sigurado akong walang maglalakas loob na hawakan siya kung bahagi siya ng pamilya Jones. Habang nag-uusap, inabot ni Daniel kay Levi ang isang note na may contact number. Napakalinaw ng kanyang mensahe. Ligtas si Zoe hanggat bumalik si Levi sa pamilya Jones.
Natutuwang pananakot ni Daniel kay Levi. Kung talagang nagmamalasakit si Levi kay Zoe, magmamakaawa siya na ibalik ko siya sa pamilya Jones. Pagka-uwi ni Daniel, tumawa siya ng malakas. Nanalo ako. Hindi niya ako kayang panindigan sa pagkakataong ito. Ginoo, Jones, ngayon ay hihintayin natin na dumating si Levi at magmakaawa sa atin na ibalik siya. Ang iba ay nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Samantala, na may malungkot na ekspresyon, si Levi ay nagpapalabas ng isang mabisyo na vibe. How dare he hurt Zoe? Nalampasan na niya ang linya. Hindi ko kukonsintihin si Zoe na matakot, lalo pa ang masaktan. Ang 4 na sunod-sunod na pag-atake ay na-trauma kay Zoe, at siya ay nasa bingit na ng pagkawala ng malay. Dahil dito, si Levi ay nagbabaga sa galit. Ang pamilya Jones ay nakuha sa kanyang huling lakas. Ngayon ay gagawa na siya ng hakbang laban sa pamilyang Jones. Hindi kailanman inamin ni Levi ang pagkakamag-anak sa pagitan niya at ng mga Jones. At saka, dumating man ang tinaguriang lolo niya para ibalik siya, isa lang siyang scapegoat sa paningin nila. Kaya't paano kung maglagay ako ng kamay sa pamilyang Jones? Para sa akin, outsiders lang sila. Samantala, mas gamaan ang pakiramdam ni Zoe pagkatapos bumalik sa opisina. Kahit matalino siya, nalaman na niya na ang pamilyang Jones ang nasa likod ng mga pag-atakeng iyon. Levi, kung wala nang ibang pagpipilian, gusto mo bang umuwi at tingnan? Tanong ni Zoe. No way, hindi na ako babalik. I'll make them pay for this, sabi ni Levi na nakakunot ang noo. Nakatayo sa labas ng opisina, humihingi ng tawad si Silas. I'm so sorry. Hindi ko naligtas si MS. Lopez. Huwag kang mag-alala, Silas. Ginawa mo ang iyong makakaya. Ipaubaya mo na lang sa akin mula ngayon. Sa kabilang banda, naghihintay si Daniel at ang kanyang mga tao na tumunog ang kanyang telepono. Tanong ni Julian, anong nangyayari? Bakit hindi niya tayo tinawagan pagkatapos ng napakatagal na panahon? Sumunod ang iba at sinabing, oo, dapat nandito na siya. Naguguluhan din si Daniel. Siguro hindi ko pa sila tinatakot. Dapat hinayaan kong masugatan ang babaeng iyon. Sa tingin ko, marahil ay iniisip niya na hindi tayo mangangahas na saktan sila dahil anak siya ni Emma, Julian told of his assumption. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Daniel. Damn it, bilang tagapagmana ng pamilyang Jones, personal kong pinuntahan siya para ibalik siya, ngunit tinalikuran niya ako. Sino siya sa tingin niya? Isa lang siyang anak ng puta. Well, dahil hindi siya natatakot sa akin, puputulan ko ang mga paa ng asawa niya. Pagkatapos ay darating siya at humingi ng awa sa akin. Hilingin sa lahat ng mga asasin na hampasin sila ngayon. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Sa utos ni Daniel, isang dosenang mga asasin na sumalakay kay Zoe kaninang umaga ay muling sinundan siya ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 685. Nagkukubli sa dilim kung saan maaaring magpakita si Zoe. Ang mga asasin ay handang sumunggab sa kanya. Ang mga asasin na ito ay napakahusay na kahit sino sa kanila ay maaaring kunin ang buhay ni Zoe nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, inutusan lamang sila ni Daniel na saktan siya. Sa basement carport ng opisina, lumitaw ang isang figure. Sa loob ng ilang segundo, nabuksan na niya ang pinto ng kotse ni Zoe at palihim na sumakay sa kotse. Sa sandaling pumasok si Zoe, masasaktan ko siya sa isang segundo. Sakto namang nakaramdam na ng hiya ang asasin, bigla niyang napagtanto na may isang lalaki sa front seat na unti-unting umiikot ang ulo para tingnan siya. At halos matakot ito sa liwanag ng araw sa kanya. Bago pa siya makatakas, hinawakan siya ng lalaki gamit ang isang kamay. Bang! Sinampal siya ng lalaki ng isa pang kamay, at bumulwak ang dugo sa buong sasakyan. Sino ang susunod? Pinunasan ni Levi ang kamay niya at nagsindi ng sigarilyo bago umalis. Kasunod nito, ang iba pang mga asasin na nagtatago sa loob ng opisina at sa paligid ng gusali ay sunod-sunod na ibinaba. Di nagtagal, ang lahat ng mga asasin ay nalipol. Ano ang nangyayari? Tanghali na, pero wala pang bumabalik sa mga asasin. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, hindi na mapakali si Daniel. Wala sa mga asasin ang bumalik, at wala ring balita mula sa kanila. Dapat may nangyari, walang saysay ito sa akin.
Hindi ba pwedeng pabagsakin ng mga top assassin na iyon ang isang ordinaryong babae? Natatarantang sabi ni Julian. Makipag-ugnayan sa mga assassin ngayon at alamin kung ano ang kanilang ginagawa. Nagtaas baba si Daniel sa pagkabalisa. Sinubukan ni Julian na tawagan ang bawat isa sa mga assassin, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumatawag sa kanya. May nangyari bang mali? Ngunit ano ang maaaring mangyari sa lahat ng aming nangungunang mamamatay tao? Hindi naniniwala si Daniel na may sapat na kakayahan na humarap sa napakaraming assassin ng mag-isa. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Sir, eto na po yung parcel nyo. Pumasok ang isang delivery man at inabot kay Julian ang isang box. Isang pansela. Tanong ni Julian na may pagtataka. Pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang amoy. Ano? Bakit may parcel? May nakakaalam ba na nasa South City ako? Nagtatakang tanong ni Daniel. Buksan ito at tingnan kung ano ang nasa loob nito. Nang mabuksan ang kahon, nagulat ang lahat. May mga daliring basang-basa sa dugo sa loob ng kahon. Kaagad, namutla ang mukha ni Daniel, habang ang iba naman ay mukhang takot na takot. Ito ba ang mga daliri ng mga assassin? Tanong ni Daniel sa nanginginig na boses. Boom! Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang malaking grupo ng mga tao. Tamaan sila. Utos ng pinuno, saka ang grupo ng mga mandirigma ay humakbang patungo sa kanila. Bagamat may kasamang mga bodyguard si Daniel, agresibong sinunggaban ng mga mandirigmang ito ang kanyang mga bodyguard at agad silang pinabagsak. Si Daniel at Julian lang ang naiwan. Sino kayong mga tao? Alam mo ba kung sino tayo? Nagmamadaling sigaw ni Daniel. How dare you make trouble in my territory in South City without asking me? Samobra ka na. Ngumisi sa kanila ang pinuno. Biglang naisip ni Daniel na ang mga taong ito ay miyembro ng underworld ng South City. Totoo na dapat ay binati natin sila at ipinaalam bago gumawa ng anuman sa kanilang teritoryo. Isa itong unspoken rule. Total, taga Southampton kami. Ngunit kailangan ko bang sundin ang panuntunang ito? Sa tingin ko ay hindi, dahil ako ang panganay na anak ng pamilyang Jones sa Southampton. Bakit ako matatakot sa mga taong ito? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Daniel mula sa pamilyang Jones sa Southampton. Sa tingin mo ba deserve mo pa rin ang pagbati ko? Todo-todo si Daniel habang nanunuya. Sa kanyang mga mata, ang mga tao mula sa South City ay mas mababang uri kaysa sa kanya, dahil siya ay superior at maharlika. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang paggalang sa kanyang pagkakakilanlan. Bugbugin siya hanggang mamatay. Hoy, hindi mo ba ako narinig? Ako ay mula sa pamilyang Jones sa Southampton. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 686. Galit na sigaw ni Daniel. Kadalasan, walang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya pagkatapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Noon, sapat na ang pamilya Caesar para apihin ang lahat sa South City noong sila ay isang quasi-royal clan lamang. Ngunit ang pamilya Jones ay ang tunay na royalty. Ang sinumang nang-ahas na gulo sa panganay na anak ng pamilya Jones ay naghuhukay lamang ng kanyang sariling libingan. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang sinumang lumabag sa mga patakaran ay kailangang parusahan. Kunin mo siya. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang pakialam at tumakbo pasulong upang talunin siya ng walang ingat. Sa huli, nabali nila ang lahat ng kanyang mga paa, at si Daniel ay nakahandusay sa sahig na parang aso na may nakakatakot na ekspresyon. Nabugbog lang ba ako ng grupo ng mga gangster? Ito ay kabalbalan. Ito ay babala lamang mula sa amin. Tandaan na walang lugar para sa anumang negosyo ng unggoy para sa isang tagalabas na tulad mo sa South City. Kung uulitin mo pa, mamamatay ka. Matapos siyang pagsabihan ay umalis na ang grupo ng mga tao. Sa katunayan, pumunta sila dito sa utos ng isang tao. Mayroon silang ilang makapangyarihang individual na sumusuporta sa kanila, kaya ang pamilya Jones ay wala sa kanilang paningin. Sa katunayan, si Levi ang nag-orkestra nito. Ibinigay niya ang underworld ng South City sa pinuno ng Southern Union, si Grover. Dahil dito, ang mga gangster na iyon ay hindi na nakagawa ng anumang karumal-dumal na krimen, ngunit lahat sila ay may maayos na trabaho ngayon. Sa sandaling ibinigay ni Levi ang kanyang utos, pinapunta ni Grover ang kanyang mga tao.
Ang pagbali sa mga paa ni Daniel ay isang maliit na parusa lamang. Kung hindi, hindi siya makakalabas ng buhay sa South City. Kinaumagahan sa manor sa Southampton. Si Daniel, Julian at ang isang dosina ng mga Jones ay maayos na inilatag sa harap ng pinto. Lahat sila ay paralisado, humahagulgol sa matinding paghihirap. Ano? Nang lumabas si Michael at ang kanyang mga tao at nakita ang eksenang ito, sila ay lubos na natulala. Sino ang gumawa nito? Sino ang nakabali ng mga kamay at paa ng aking anak? Naubos ng galit, sumigaw si Michael na may masungit na mukha. Napuno din ng galit ang iba. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga tao na binugbog, ngunit tungkol din ito sa reputasyon ng pamilya Jones. Hindi sila makapaniwala na nangyari ito sa tila walang halagang South City. Nakakahiya para sa pamilya Jones. At baka mawalan sila ng pwesto sa Southampton. Someone from the South City did this to us. Nauutol na sabi ni Daniel na nakaharap sa sahig ang ulo at hindi nang ahas tumingin kahit kanino. Ang mga luha ng paghihirap ay kumawala sa mga mata ni Daniel nang makaramdam siya ng kahihiyan at kalungkutan. Nakakahiya, hindi ko na kayang harapin ang pamilya ko. Ang pagkabali ng aking mga paa sa maliit na lungsod ay isang kahihiyan na dadalhin ko sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pinapilipit kami ng mga gangster mula sa underworld ng South City dahil nilabag namin ang panuntunan at nagkagulo sa kanilang teritoryo, hangal ni Julian. Ano? Binugbog ka ng grupo ng mga gangster. Hindi makapaniwalang sabi ni Michael. Mapapahiya ako kapag napunta ang balitang ito. Malamang na mababawasan din ng tingin ng mga tao sa Southampton ang aming pamilya. Bakit hindi mo sinabi sa kanila ang iyong pagkakakilanlan? Frustration na tanong ni Michael. Ang mga Jones na ito ay mga walang kwentang piraso ng basura. Ginawa namin, at iyon ang dahilan kung bakit binali nila ang aming mga paa. Galit na sabi ni Daniel at nagsimulang umiyak. Ano? Ito ay katawa-tawa. Sigaw ni Michael. Ang lakas ng loob ng mga gangster na ito mula sa South City na hamanin ang pamilyang Jones. May death wish ba sila? Pare, kasalanan ni Levi ang lahat. Napakayabang niya. Hindi niya ako iginagalang at iginiit na pumunta ka sa kanya at ibalik mo siya. Kahit na hindi alam ni Daniel na si Levi ang may pakana ng pangyayaring ito, si Levi pa rin ang sinisisi niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 687. Ano? Gusto niya ako mismo ang sundo sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Sumigaw si Michael sa tuktok ng kanyang mga baga. Ang iba ay galit na galit. How dare nobody like him behave as if he is a big shot? Tama ka. Sa katunayan, walang isang tao sa Quebec ang kwalipikado para sa lolo na ibalik siya mismo. Si Levi ay walang kwenta gaya ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng galit, sinabi ng mayordomo, anyway, we still have to bear with him. Kailangan pa natin siya, di ba? Ibalik na lang natin siya dito. Hindi ko talaga matiis ang yabang niya. Lolo, pakibilisan. 5 araw na lang bago ang deadline na itinakda ni Elijah para sa atin. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon, baka humingi si Elijah ng higit pa sa atin. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Pagkatapos ay kumikinang sa mali siya ang mga mata ni Michael habang sinabi niya, sige, dukutin natin si Levi, at gusto kong patayin ang lahat ng tao sa South City. Bigla, ang pinakamatalino na tao sa ikatlong henerasyon ng pamilyang Jones, si Tyler ay nagsabi, Lolo, si Levi kaya ang nagpadala sa mga gangster para lampuin si Tio. Marahil ay ginawa niya ito bilang isang ganting salakay dahil ang tiyuhin ay umupa ng mga asasin upang salakayin ang kanyang asawa. Halata sa kanya na si Levi ang gumawa nito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa bagay na ito at pinag-iisipan ng lahat ang posibilidad na ito. Hindi ito maaaring isang pagkakataon. Mayroon ba siyang anumang nakatagong kakayahan at mga koneksyon sa background? Maging si Michael ay naghinala. Baka may backup siya. Kaya ba hindi niya pinansin ang alok namin? Tanong ng isa sa mga Jones. Nakakatakot kung mayroon talaga siyang mga nakatagong kakayahan. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Michael. Ito ay isang tawag mula kay Grover, ang pinuno ng Southern Union. Magandang araw, Mr. Cook. Paano kita matutulungan? Naging magalang kaagad ang ugali ni Michael.
Kahit na ang pamilyang Jones ay royalty, hindi sila kasing kapangyarihan ni Grover, na may malaking impluwensya sa timog. Nabalitaan ko na ang anak mo ay nagdulot ng kaguluhan sa aking lupain at nabali ang kanyang mga paa, tanong ni Grover. Ano? Ang South City ba ay iyong teritoryo? Nagulat si Michael sa sinabi niya. Tama ka, ako na ngayon ang namamahala sa South City. Ang iyong anak ay umupo ng mga mamamatay tao at nagdulot ng gulo sa aking lupain nang walang pahintulot ko. Nilabag niya ang panuntunan, kaya sinira ko ang kanyang mga paa. May pagtutol ka ba? Tanong ni Grover na may dignidad na ekspresyon. Hindi, walang pagtutol, Mr. Cook. I apologize to you in behalf of my son, nagmamadaling sabi ni Michael. Sa kabilang banda, medyo nakaramdam ng kilig si Michael sa kanyang puso. Ngayon sigurado na ako na walang kinalaman ang injury ni Daniel kay Levi. Kaya si Levi ay isang ordinaryong tao pa rin, tulad ng ipinakita sa kanyang talambuhay. At iyon ang nagpapagaan sa aking pakiramdam. Sige, i-drop na natin ang subject na ito. Isa kang royal family. Paanong hindi mo alam ang tungkol sa panuntunang ito? Ni hindi mo alam na teritoryo ko pala ang South City, saway sa kanya ni Grover. Paumanhin, Mr. Cook, kasalanan natin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag ni Michael, siya nga pala, Mr. Cook, mayroon tayong aasikasuhin sa South City. Sana payagan mo kami. Ano pa ang gustong gawin ng mga Jones sa South City? Tanong ni Grover. Hindi niya alam ang kasaysayan sa pagitan ni Levi at ng pamilyang Jones, dahil hindi siya nang ahas na tanungin si Levi tungkol dito. Humalaklak si Michael. Medyo nakakahiya. Mayroon akong isang hindi karapat-dapat na apo sa South City, at dadakutan ko siya pabalik sa bahay. Ano ang kanyang pangalan? Tanong ni Grover. Ang pangalan niya ay Levi Garrison, matapat na sagot ni Michael. How dare you? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 688. Ang biglaang pag-ungol ni Grover ay bumulaga kay Michael na ikinagulat niya at halos hitapon ang telepono. Ano ang mali? Bakit ganito ang reaksyon ni Mr. Cook kapag binanggit ko ang pangalan ni Levi? May bawal ba sa kanya si Levi? Samantala, namumuo ang galit sa loob ni Grover. Kagabi, inutusan ako ni Levi na ipadala ang aking mga tao para bugbugin ang isang tao, kaya ginawa ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang tao ay si Daniel Jones. Kahit na ang Southern Union ay mas superior kumpara sa pamilya Jones, kailangan ko pa rin silang harapin tungkol sa bagay na ito. Ngayon nalaman ko na si Michael pala talaga ang lolo ni Levi. Ginoo, Cook, anong meron? Tanong ni Michael sa nanginginig na boses. Okay, ikaw na bahala kung ano ang gusto mong gawin sa South City. But I have to warn you, mas mabuting iwasan mo na ang pagpunta sa South City ngayon. Baka mawalan ka ng buhay dito. Si Grover ay nang ahas na hindi makisangkot sa bagay na ito. Kahit papaano ang relasyon nila, pamilya sila, at hindi ako dapat nakikialam sa mga gawain ng pamilya nila. Naguguluhan si Michael. Ano ang nakakatakot sa South City na baka mawalan ako ng buhay doon? Bakit ngayon lang naging edgy si Mr. Cook? Pare, anong nangyayari? Anong nangyari, Lolo? Napalingon ang lahat kay Michael. Nalaman ko na ang totoo. Ang pinsala ni Daniel ay walang kinalaman kay Levi. Ginawa ito ng Southern Union dahil South City ang kanilang turf, paliwanag ni Michael. Oh, I see. Hindi nakakagulat na ang mga gangster ay hindi natatakot sa pamilya Jones. Kaya si Levi ay isang talo lamang. Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Pagkatapos ay hinimok sila ni Michael, humihingi ako ng pahintulot kay Grover, para magawa natin ang anumang gusto natin sa South City. Pero pinayuhan niya akong huwag na rin pumunta sa South City. Baka may importanteng tao dyan. Sa makatuwid, kailangan nating panatilihing mababa ang profile kapag pumunta tayo sa South City. Oo, nakuha namin ito. Pagkatapos nito, tinipon ni Michael ang kanyang mga tao at nagtungo sa South City. Malapit na ang deadline, kaya wala na silang oras. Oh, isama mo na rin si Mia. After dealing with Levi, ipapadala natin siya sa Oriental together with Mia, utos ni Michael. Maya-maya, bumungad sa akin ang isang magandang babae na nakasuot ng mahabang damit.
Siya si Mia Jones, na isang direktang inapo ng pamilya Jones. Siya ay pinili upang iharap kay Elias. Humihikbi. Walang tigil ang pag-iyak ng mga magulang ni Mia dahil alam nilang pahihirapan si Mia kapag ipinadala siya sa Oriental, kung hindi man ay patay na. Nais nilang pigilan ito, ngunit wala silang kapangyarihan o impluwensya, kaya't pinapanood lamang nila siyang umalis. Si Mia ang pinakamatalino sa mga babae sa pamilya Jones. Siya ay isang all-rounder na nakabisado ng 17 wika at may hawak na 6 na master's degree. Kasabay nito, siya ay tahimik, maamo at masunurin. Sa panahon ng pagpili, ang lahat ng iba pang mga batang babae sa pamilyang Jones ay nagsabuatan sa kanilang sarili at binoto si Mia, upang wala sa kanila ang kailangang dumaan sa gayong pagdurusa. Gayunpaman, mukhang kalmado at walang takot pa rin si Mia. Sinulyapan niya ang kanyang mga magulang at sinabing, "Itay, inay, handa akong pumunta para sa kapakanan ng aming pamilya." Samantala, dinala ni Levi si Zoe sa ospital para sa isang medical check-up. Matapos mapayuhan ng isang psychologist, ganap na gumaling si Zoe. "Okay lang ako, kaya huwag kang mag-alala." Binigyan ni Zoe si Levi ng nakakaaliw na ngiti. "Levi, baka bumalik ka na. Total, lolo mo siya. Naniniwala akong miss na miss ka na ng lola, tito at tiya mo at gusto mo na rin umuwi." Sinubukan siyang hikayatin ni Zoe gamit ang pagmamahal sa pamilya. Tapos biglang tumawa si Levi. "Nakita ko na ang tunay na kulay ng mga Jones. Walang paraan para bumalik ako." "Levi, bakit ka tumatawa? Tanungin kita, ano ang gagawin mo kung isang araw, magpakita ang iyong mga magulang at tumayo sa iyong harapan?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 689. Natigilan si Levi sa tanong ni Zoe. Halos hindi niya maisip ang pakiramdam ng magkaroon ng sariling mga magulang. Kahit na ang kanyang mga adoptive parents ay tinatrato siya na parang isang tagalabas at hindi kailanman nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kirot sa loob nang marinig niya ang tungkol sa kanyang mga magulang, bagamat tumanggi siyang aminin ito. "Ay, hindi ko alam," sagot ni Levi. "Makinig ka lang sa akin at umuwi ka na. Total pamilya mo naman sila," nakangiting sabi ni Zoe. "Baka pupuntahan nila ako bago ako umuwi." Alam ni Levi na ilang araw na lang ang deadline na ibinigay ni Elijah. Ang pamilya Jones ay dapat na labis na nababalisa tungkol dito, kaya tiyak na hahanapin nila siya. Ngunit hindi siya naintindihan ni Zoe at nagulat na sinabi, "Pupunta ba ang lolo mo para sunduin ka mismo? Napakabait niya sa'yo. Darating ang ulo ng isang kilalang pamilya para iuwi ka mismo. Dapat sincere siya kung ganoon." Sa tingin ko, mahal talaga ni Michael si Levi, at iyon ang dahilan kung bakit siya mismo ang pumupunta para iuwi si Levi. Nakakaramdam ako ng inggit. Sa hapon, dumating si Michael at ang kanyang mga tao sa South City. Sa pag-iisip ng payo ni Grover, nanatiling mahina ang profile ni Michael at maingat na nag-check-in sa Sapphire Villa sa South City. "Well, nandito na ako sa South City. Dalhin mo siya sa hotel para makita ako. Bilang pinuno ng isang maharlikang pamilya, hinding-hindi ako pupunta sa kanya." Nagkagulo si Michael at sinubukang Panginoon ito kay Levi. Biglang may sumigaw, "Nako, tumakas si Mia." "Ano? Tumakas si Mia? Bakit hindi mo siya nabantayan? Bilisan mo, hanapin mo siya ngayon." Galit na sigaw ni Michael. "Mahihirapan ako kapag nawala siya. Sino ang ihaharap ko kay Elijah kung wala na sina Mia at Levi?" Nagsimulang maghanap ang mga Jones sa paligid para hanapin si Mia. Samantala, sa opisina ni Levi. "Ginoo Garrison, someone is here to meet you," sabi ni Seth sa telepono. "Matanda ba ito?" "Hindi, babae, kasing ganda ni Ms. Lopez." Dahil sa sinabi ni Seth ay nakaramdam ng curious si Levi. "Bakit ako gustong makita ng babaeng to?" Pagdating ni Levi sa bulwagan, nakita niya ang isang hindi pamilyar na mukha. Ang batang babae ay tila tahimik at matamis, at nagdala siya ng isang vibe tulad ng isang batang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya. "Hinahanap mo ba ako?" tanong ni Levi. "Ikaw ba si Levi?" tanong ni Mia sa kanya na may pagtataka. "Oo, ako ito. Sino ka?" "Ako ang iyong pinsan, Mia Jones." "Levi, bilisan mo at tumakas ngayon. Gusto ka ng lolo at tiyuhin na ibalik ka sa aming pamilya,
para lang mahulog ka at makulong sa ngalan nila. At malamang mamatay ka dyan, nag-aalalang sabi ni Mia. Natigilan si Levi sa sinabi niya. Bakit may darating mula sa pamilyang Jones para balaan ako na nasa panganib ako? Isang mainit at malabong damdamin ang umapaw sa puso ni Levi. Maliban sa kanyang mga kasama sa militar at kay Zoe, walang sino man ang nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Mia kay Levi ang bawat detalye tungkol sa pamamaraan ng mga Jones. Levi, tumakbo ka na, kung hindi, huli na ang lahat, udyok sa kanya ni Mia. Siya ay mabait, at hindi niya matiis na makita si Levi na naging scapegoat, kaya't siya ay pumunta upang balaan siya. Ikaw ba yung isa? Tanong ni Levi. Oo, ibinaba ni Mia ang kanyang ulo. Sige, nandito ako ngayon, kaya walang makakapagpadala sa iyo sa kulungan, deklara ni Levi. Ililigtas ko ang babaeng ito dahil dumating siya para balaan ako. Ano? Tumigil ka sa pagbibiro, Levi. Ako ang napili, kaya wala akong pagpipilian. Maya-maya pa, isang malaking grupo ng mga lalaki ang tumakbo papunta sa kanila. Mia, anong ginagawa mo? Bakit mo hinanap si Levi? Sinabi mo na ba sa kanya ang lahat? Nagtaas ng kamay ang lalaking nangunguna sa grupo, gustong sampilan ang mukha ni Mia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 670. Napapikit si Mia sa takot, ngunit hindi damapo ang sampal sa kanyang mukha. Hinawakan pala ni Levi ang palso ng lalaki. Pakawalan. Bitawan mo ako ngayon. Galit na hiling ni Wales. Pilit niyang hinayla ang kamay para makawala, ngunit mahigpit na hinawakan ni Levi ang kanyang palso sa parang bisyo na pagkakahawak. Sinusubukan mo bang suntukin siya? Tanong ni Levi. Dinidisiplina ko lang ang sarili kong mga kapamilya. Anong kinalaman yan sa'yo? Sinaway siya ni Wales. Ouch! Sa sumunod na segundo, napasigaw si Wales sa matinding paghihirap. Dahil sa sakit ng kanyang palso, unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Naririnig ng lahat ng naroroon ang tunog ng mga bitik ng buto. Hindi nakatiis si Mia at nagmamadaling sinabi, Levi, patawarin mo siya. Pagkatapos ay binitawan ni Levi si Wales, na yumuko at napabuntong hininga. Maya-maya, isang grupo ng mga Jones ang dumating at pinalibutan sila. Napayuko si Mia at nanahimik na parang bata na nahuli. Mia, traidor ka sa pamilya namin. Paano mo masasabi sa kanya ang tungkol dito? Nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya Jones. Sinaway siya ng mga Jones dahil sa galit. Kanina pa ayaw bumalik ni Levi. Ngayong alam na niya ang plano namin, tiyak na hindi na siya babalik. Nais ng lahat ng mga Jones na mabulunan nila si Mia hanggang sa mamatay. Habang sinisiraan nila si Mia, napahagulgol siya at nagsimulang umiyak ng mahina. Halika dito. Bakit ka nakatayo sa tabi ng isang tagalabas? Sigaw ni Wales. Si Mia ay likas na lumakad, ngunit pinigilan siya ni Levi sa kanyang mga landas. Tinawag mo akong pinsan, kaya pamilya ko na kayo ngayon. Walang makakabuli sa'yo, malamig na sabi ni Levi. Ikaw, ano ang maaari mong gawin sa amin? Ha. Ilang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Wales at ng iba pa. Ano ang magagawa ng isang talunan na walang tirahan sa loob ng halos 30 taon dahil sa maharlikang pamilyang Jones? Siya ay lubos na pinahahalagahan ang kanyang sarili. Mia, just to let you know, napakalaking pagkakamali mo. Kakampi ka pa rin ba niya? Gusto mo bang ipagkanulo ang sarili mong pamilya? Napapailing si Mia sa bawat saway na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko pinagtaksilan ang pamilya ko. Hindi. Mula nang ipanganak, tinuruan na si Mia na unahin ang kanyang pamilya, at ang reputasyon ng kanyang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabalisa nang siya ay tinawag na isang taksil sa pamilya Jones. Kung gayon bakit hindi ka pumunta sa tabi namin? Sigaw ni Wales sa kanya sa malamig na tono. Sinulyapan ni Mia si Levi nang nagsusumamong sulyap bago tumakbo sa bulwagan patungo sa mga Jones. Nakatitig ng diretso sa mga Jones, malamig na sinabi ni Levi, mula ngayon, paprotektahan ko, ako, si Levi Garrison, ang aking kapatid na babae, si Mia Jones. Ang sino mang maglagay ng daliri sa kanya ay mamamatay. Whoosh! Kaagad,
Isang bagzo ng malamig na hangin ang lumabas sa kung saan at nagpang-inag sa gulugad ng lahat. Nakakatakot na titig. Habang ang lahat ay nakatingin kay Levi, isang pakiramdam ng nakapilang takot ang bumalot sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Wales ay nag-ipon ng lakas ng loob na tanungin si Levi, "Sino ka sa palagay mo?" Si Mia ay kabilang sa pamilyang Jones, at ang aming mga gawain sa pamilya ay wala sa iyo. Oo, wala kang pakialam. By the way, let me tell you this since alam mo na ang totoo. Ang isang lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Jones. Gusto ka naming bumalik para lang gawin kang scapegoat. Ngumisi si Levi. Mga walang hiyang hatek kayo. Huwag mo nang subukang tumakas. Hindi ka makakatakas na ipadala sa Oriental at pahirapan ng warlord. Hahaha. Ano ang iniisip mo na dadating si Lolo at siya mismo ang mag-uuwi sa iyo? Busog na busog ka sa sarili mo. Binigyan sila ni Levi ng kalahating ngiti. Hindi ako tatakbo, at hihintayin kong sakupin mo ako. Abay walang pakundangan. Maghintay ka. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga Jones ay humakbang palayo sa galit.